sa mga proyekto ng Southern Police District ang tinatawag nilang tabletop exercises at simulation exercises o CMEX na regular na isinasagawa sa mga malls na kanilang nasasakupan. Dito ay dinidevelop pa ang operational readiness at capability hindi lang ng mga units at field police personnel kundi maging ang mga security guards. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga operasyon tulad ng Kontra Boga o Campaign Against Loose Firearms, Intensified Checkpoints, Oplan Sita, Oplan Galugad, Oplan Katok at mahigpit na kampanya kontra illegal drugs na lalong pinatibay ng sambayanang pagkilos laban sa droga. Ito ay alinsunod na rin sa LOI kontra Droga Charlie at ang Barangay Drug Clearing Campaign Operations. Isa rin sa magandang accomplishment ng SPD ay ang pagpapasigla ng kanilang investigation capability. Dapat mabigyan ng guide yung ating mga investigador as to how they should proceed dun sa particular na investigasyon. Kailangan kasi maipakita natin na kailangan mas masipag tayo at masigasig sa pagsosolve ng mga krimen. Hindi po pwede rito yung dapat na pwede nang ma-submit ito at meron ng konting resulta. Hindi ganun eh. Dapat thorough yung ating investigation. At malinaw at kung isang pa man natin yan sa korte, talagang matibay na makukonvict man kung halimbawa meron tayong pakukonvict yung hinuhuli nating tao. Dahil nga sa pagbibigay ng karagdagang trainings at tamang paggabay sa kanilang mga personnel, marami ang mga krimen ang nagresulta sa pagkaka-neutralize sa mga criminal gangs at groups. Kasama rin dito ang pagkaka-aresto sa motorcycle riding criminals, maging ang iba't ibang sensational cases tulad ng robbery with homicide at robbery hold-up. Ilan din sa kanilang mga proyektong sinimulan at inilunsad ay ang tinatawag na Freddy the Fingerprint na kung saan ito ang kanilang commitment sa scientific investigation. Dagdag pa rito ang Operation Counter-Strike na layuning palakasin ang kampanya kontra motorcycle in tandem. Patuloy din nilang pinatitibay ang Oplan Sambayan at Oplan Santinig upang mapatibay ang matatag nilang ugnayan sa komunidad. Isa rin sa may tuturing na best practices ng SPD ay ang kanilang programa na Planting the Seeds of Change. Ito ay tumutukoy sa kanilang commitment sa pagpapatupad ng mga programa para sa performance governance system. Ang Planting the Seeds of Change ay naglalayon din na magkaroon sila ng isang clear and well-defined systems and procedures para sa kanilang transformation journey. Kabilang din dito ang pagpapalawig ng kanilang mga programa hindi lang sa headquarters ng kanilang tanggapan kundi maging sa pinakamababang nasasakupang istasyon. Mataas din ang pagpapahalaga ng buong SPD sa moral at welfare ng kanilang personnel. Bukod sa trainings na ipinagkakaloob sa kanila, pinatitibay din ang samahan at relasyon ng bawat isa. Isa nga sa mga ito ay ang isinasagawa nilang team building activity na ang tema ay SPD Palarong Pinoy. Ito naman ang laging paalala ni Police Chief Superintendent Jose T. Villacorte, hindi lang sa mga pulis na kanyang nasasakupan, kundi maging sa mga minamahal niyang mamamayan. Para sa mga kapulisan natin, patuloy tayong dapat pagtulungan. Patuloy tayong dapat na paghusayin ang ating mga ginagawa at maging mas committed tayo sa ating trabaho. Ito ang dapat nating tutukan, dapat nating gawin upang tayo ay mas lalong pagtiwalaan ng taong bayan. Doon sa mga kababayan naman natin na nanonood at nakikinig, patuloy kaming nakikipag-usap sa ating mga kababayan at hinihikayat na sila ay makipagtulungan sa ating kapulisan. Doon sa ating hotline naman, namimigay kami niyan ito mga police hotlines. Ito ay sticker na kahit saan po pwede mong ilagay at pwedeng tawagan ng ating mga tao. Ito ang SPD PIO hotline 920-590-5800. Yung infotext natin ay 2920. Kaakibat nyo ang buong Southern Police District sa pagbabahagi ng mga magagandang programa para sa taong bayan. Ika nga nila, stand up, be proud, and make a difference. Sa SPD, safe at panatag ka dito. Sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Alan Lamadrid Purisima, SPD District Director, Police Chief Superintendent
Jose Erwin T. Villacorte at sa buong pamunuan ng SPD. Ako po si Police Superintendent Jenny De La Cruz Texon sa SPD. Safe at panatag kayo dito. Kami po ang inyong police at your service. Narito naman po ang Police Advisory ngayong linggong ito. Tutukan niyo po. Notorious ang dugo-dugo gang sa kanilang modus operandi na kalimitang binibiktima ang mga kasambahay kung saan ay binubuyo ang mga ito na may masamang nangyari sa kanilang amo o uutusang kumuha ng pera o kung anong mahalagang bagay at dadalhin sa isang lugar. Kamakailan ay tinatarget naman ng mga ito ang isang batang estudyante. Narito ang ilang paalala mula sa pambansang pulisya upang makaiwas sa mga kawatan. Pagsabihan o paalalahanang maigi ang inyong mga kasambahay o mga anak na huwag basta-basta maniwala o makipag-usap sa mga di kilalang tumatawag sa telepono o cellphone. Ugaliing i-verify muna ang impormasyon at huwag matakot magtanong kung kinakailangan. Ugaliing bigyan ng mga sapat na contact number ang inyong kasambahay at mga anak upang alam nila kung sino ang tatawagan kapag may emergency. Huwag bigyan ng access ang inyong kasambahay sa mga personal na bagay lalo na sa mga alahas at pera. Bigyan din ng limitasyon maging ang inyong anak. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga eskwelahan upang mabantayan ang seguridad ng mga batang mag-aaral at upang magbigay ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral at ang eskwelahan mismo ukol sa ganitong mga panloloko. Hinihikayat ng pulisya ang publiko na makipagtulungan at ipagbigay alam ang inyong mga nalalaman sa pamamagitan ng social media sa Twitter o Facebook page o kaya naman ay mag-text lamang ng PNP Space ang inyong report o complaint at isend lamang sa 2920 o sa i-report mo kay Chip 0917-847-5757.